Inulan nga po mga idol ng sari-saring mga reaksyon ang pagpapabaya ng Golden State Warriors kay Klay Thompson na lumipat at pumirma ng kontrata sa Dallas Mavericks. May ilan nga dito ang natuwa gayong hindi na naman nga daw nila ito kailangan since wala nga daw siya sa kanyang prime years matapos lamang itong tumira ng 0 out of 10 sa kanyang huling game sa Warriors. Ngunit may iba rin naman nga po mga fans at analysts ang nagalit sa nangyaring ito dahil sa pagtanggal nga nila kay Klay, nangangahulugan opisyal ng sarado ang championship window ng kanilang team. At isa sa mga sinisisi dito ay ang mismong general manager ng Warriors na si Mike Dunleavy since simula nga po nang kunin siya ng team last season, wala na nga daw itong nagawang maganda sa prangkisa bagkus sunod-sunod nitong sinisira ayon sa mga fans ang kanilang lineup simula sa pag-trade kay Jordan Poole, pag-wave kay Chris Paul ng walang kapalit at ang hindi nila pagbibigay ng sapat na kontrata kay Klay Thompson na siyang naging rason ng pagkakabuwag ng Splash Brothers at ang paglipat nito sa Dallas Mavericks. Nga pala mga idol, kinuha rin naman ng Warriors ngayon si Kyle Anderson sa isang sign and trade deal. Samantala, pagdating naman sa Los Angeles Lakers, literal hanggang ngayon wala pa silang nagagawang trade. Ayon nga sa source, willing nga po ang Chicago Bulls isang sign and trade deal kay DeMar DeRozan. Ayon sa Bulls Insider, kailangan lamang nga po ng kampo nila na masigurado ang 3-year deal para kay DeRozan at mas mataas sa kanyang kasalukuyang kontrata ngayon. At base kay Casey Johnson, isang Bulls Insider, nangunguna nga po ang Lakers sa nakikipag-usap sa front office nila. Kailangan lamang nga po ngayong magtanggal ang Lakers ng ilan sa mga key player para makabuo ng sapat na cap space at pasweldo para kay DeRozan. Dahil nga sa bagong rules ng NBA, posibleng mapabilang dito si D'Angelo Russell at Jared Vanderbilt at kung sakali mang kasama si Rui Hachimura sa gagawing 3-team trade ng Lakers. At mukhang masasabi nating jackpot dito ang Lakers dahil kung gagawa sila ng sign and trade para kay DeRozan, ibig sabihin pwede pa silang kumuha ng sentro gamit ang mid-level exception. Napakagandang move ito pag nagkataon para sa Lakers. Sa ngayon, agresibo pa rin naman si Rob Pelinka na gumawa ng improvement at gamitin ng pagkakataon at oportunidad na binigay ni LeBron para mapa-improve ang kanilang lineup. Samantala dito naman, base nga po sa ibinulgar na balita ni Shams ng The Athletic, kahit man kinuha na ni Westbrook ang kanyang player option sa Clippers, hindi pa rin naman siya nakakasigurado kung mananatili siya sa team since pwede nga siyang i-trade ng front office sa ibang kupunan. Sa katunayan, marami na rin naman sila ngayong bago at magagaling na role player kaya kahit anumang oras, posible siyang tanggalin. At isa sa mga nabanggit na team na interesado sa kanya ay ang Denver Nuggets na sobrang nangangailangan ng 6th man at backup point guard ni Jamal Murray. Ayon sa ibinulgar na balita, mismong si Nikola Jokic na ang personal na kumakausap at nag-request sa front office ng Denver na kunin si Westbrook mula sa Clippers sa isang trade. Hindi na rin naman nga ganun kalakihan ng kontrata ni Westbrook kaya sigurado nga po na hindi sila mahihirapan na makuha ito. Ang videong ito ay hatid sa inyo ng 1xBet. Suportahan at manalo sa inyong paboritong kupunan. Maaaring makakuha up to 12,000 cash bonus sa inyong first deposit gamit ang aking promo code. Pag tama prediction mo, panalo ka. Pindutin lamang ang link sa comment section at mag-register gamit ang inyong GCash account para makapag-cash in at cash out. Isang paalala, tumaya ng responsable. So yun lamang mga idol ang ating bagong video na ating pinag-usapan ngayon dito sa aking YouTube channel. Once again, this is your J-Zone TV. Huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, pindutin ang notification bell sa aking channel para lagi kayo maging updated sa mga videos na pinapalabas ko. Isang malaking shoutout sa lahat mga idol. Maraming salamat po.